tungkol kay Bato, mga kabsat, tungkol kay Bato. Pakinggan natin si Rappler. Ito si Rappler. Pakinggan natin. Ito. Hindi daw sila papayag na mangyari ang nangyari kay Tatay Digong, kay Bato de la Rosa. Pakinggan natin, Rappler. Pasok. Mga didilis, makinig mula kayo. Mula sa pagsigaw niya ng bring him home for... Sabi ni Bato, bring him home! Bring him home! Pero sabi niya nun, gusto kong alagaan si Tatay Digong. Kung gusto ko punta kasi hindi nga man lang napadpad kahit di man lang dinalaw si Tatay Digong kahit minsan anak ng kamote Tapos yung isa naman, yung partner niya, kapag dinala nyo si Bato, dalhin nyo na rin ako. Di pumunta ka na. Sino nagsabi nun? Si Robin Hood. Putragis. Magsama-sama kayo. Sige, go. For former President Rodrigo Duterte, aarestuhin na rin daw ng ICC at dadalhin sa The Hague, Netherlands, si Senator Bato de la Rosa. Ako si Jairo Boliedo, pag-usapan natin ang reported ICC warrant ni Senator de la Rosa sa episode na ito ng Order in the Court. Unahin muna natin kung saan galing ang information. So, heto. Casually, umaga ng November 8 ay in-announce si Ombudsman Boying Rimulya na may warrant ng araw for Senator de la Rosa. So, syempre, kailangan natin i-verify yan at kinumpirma naman ni Ombudsman Rimulya sa Rappler na nanggaling itong information niya na ito sa isa pang government official. Nanggaling sa isang government official yung dineclare ni Boying Rimulya, okay? Nagsalita ang Department of Justice at sinabing i-verify pa nila itong information at wala pa silang nakikitang warrant of arrest mula sa ICC. Ang kapatid ni Ombudsman Rimulya na si DILG Chief John Vic Rimulya, sinabi sa Rappler na hindi pinag-aaway nga nila, mga kabsat Iba daw yung statement ng magkapatid na Rimulya. Parang iba. Hindi daw nagtutugma. Hindi pa raw siya nasasabihan about this latest development. Importante po ang mga sasabihin ng DOJ at DILG dahil ito po ang mga agencies na in charge sa law and order. Yan na. And these are the same agencies na nakiisa sa Interpol para i-implement ang arrest ni Duterte nitong March 2025. Sabi mga didilis, inuulit ko, makinig kayo para matauhan kayo, no? Pinagpipilitan nyo kasi yung mga utak nyo kasi dilis ang utak nyo. Sige, tuloy. Ng kampo ni De La Rosa, aware sila dito sa mga reported na warrants pero hindi rin daw nila ma-confirm on their part if may katotohanan. Sabi ng attorney ni De La Rosa na si Estrelito Torion, no, na laging talunan. Paano ba? For context, very secretive po talaga ang mga procedure very secretive daw ang ICC. Ng ICC. And even po yung paglalabas ng warrants, walang mga warning. Tama, walang warning, di ba? November 8 ba yun? November 8? Tama ba? November 8 pa? March 8. March 10 lumabas yung warrant, harap-harapan, anak ng kamote. Diyan. Remember, nung kay Duterte, napabalitang may warrant by March 8. Informasyon lang yon na may warrant. Hindi nila pinaliwalaan. Para ngayon, kahapon pala, March 8 din. November 8, diba? May malas yata yung 8, March 8 at by March 11, nangyari na ang arrest. Ginulat. Walang information or confirmation between these dates. And also, to be fair, baka naman talaga may ibang source itong si Ombudsman Rimulya mula sa ICC or kung sino man ang nakakaalam nito at yung mga Marcos officials ay hindi pa talaga aware or na-inform about this development. Ang next na tanong nyo siguro ngayon ay paano ang proseso ng arrest if ever ni De La Rosa? Yan. Ano magiging procedure ng pag-aresto dito kay Bato? Mukhang daraan pa rin sa Interpol ang arrest ni De La Rosa if ever. This is the same process and principle na ginamit sa pag-aaresto kay Duterte. The same principle. Parehas na parehas. Magugulat na lang si Bato. Nitong March 2025. Sabi ni DILG Chief John Vic Rimulya sa Rappler, as of November 8 ng umaga, wala pa raw na ibibigay o na iti-turn over na red notice ang Interpol mula dito sa local office nila sa Pilipinas. And remember, red notice po ang inilalabas ng Interpol if may call sila for possible arrest ng isang tao. Ang isa pang tanong dito sa issue na ito ay kung mag-a-apply daw ba ang bagong extradition rules na inaprobahan. Dito sila kumakapit, yung mga didilis, yung nilabas ng Supreme Court na magiging effective sa November 10. Bukas, effective to bukas. Sige, tuloy. Ng Supreme Court recently. Itong bagong rules po ay nakalagay, the rules will take effect on November 10, 2025. Supreme Court approves rule on
extradition proceedings. The Supreme Court has approved the rules on extradition proceedings which shall apply to the proceedings related to extradition. Inayos. Tandaan nyo extradition. Kung extradition, hindi naman extradition ang gagawin kay Bato. Diba? Parehas kay Digong, isusurrender. Ay, ginawang uniform or iisa na lang po ang hulma ng extradition process sa Pilipinas. Ang extradition po yung proseso. Yan, ito yung extradition, mga didilis. Makinig kayo. Or pagre-request ng isang bansa sa iba pang bansa. O nagre-request yung isang bansa sa isa pang bansa. Yung ICC magre-request sa Pilipinas? Or yung Interpol magre-request sa Pilipinas? Bansa ba yung ICC? Bansa ba yung Interpol? Yan kayo nadadali. Utak nyo kasi kitid Go. Para malipat sa kanila yung kustodiya ng isang tao na humaharap sa krimen. So ang punto ay, dahil ba dito ang sample ng extradition tulad ng Amerika. Sabi ng Amerika, ipadala nyo na dito si Kibuloy. Yun ang extradition. Di ba? Yun ang extradition. Pero yung ICC, papunta sa Pilipinas, nire-request nila sa Pilipinas, ICC? Bansa ba yung ICC? Yan kasi utak nyo, dilis. Sa extradition rules na ito ay tatagal o haba ba ang proseso ng pag-aaresto kay De La Rosa dahil dadaan pa nga po ng extradition process? Ang mabilis na sagot dyan, hindi. Yun lang! Ay ko po. Ang mabilis na sagot, hindi. Hindi mangyayari. Walang court na mangyayari na proceedings dito sa Pilipinas. Walang harapan. Bakit? Dahil hindi naman daw nag-a-apply ang extradition rules. Hindi nag-a-apply yung extradition rules dito kay Bato tulad ng nangyari kay Digong na nakakulong sa ICC. Rules ng Pilipinas sa ICC. Ang keyword, masasaktan na naman yung mga garapatan nito. Cut, masasaktan na naman. ICC sa court, not a state. So, not extradition. Tama. Arda yan, diba? Pinakinggan natin ng gusto si Attorney Enzo Recto Capot. In-explain niya. Dalawa ang process. Pwedeng extradition, pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan nilang kinidnap daw. Hindi nga, di ba? Parte nga, di ba? Parte ang Pilipinas ng Interpol. Ginagampanan ng Pilipinas ang trabaho nila sa Interpol. Nakasabit. Biro mo na, humingi tayo ng tulong sa Interpol, napabalik si Tebes, napabalik si Alice Guo, di ba? Tapos ngayon na gagawin ng trabaho ng Interpol na ipapadala sa ICC dahil sa pagmamagitan ng pag-surrender. Ayun, isinorender si Digong. Pero ito mga garapata, lakabaw! Extradition. Ang gusto naman, kung extradition, pwede. Magkakaroon ng trial sa trial court dito sa Pilipinas. Pero hindi nga kayo mga didilis, hindi extradition ang gagawin. Parehas na parehas kung anong ginawa kay Tatay Digong. Yan ang problema sa inyo, pati mga senador nyo pinagpipilitan. Tragis kayo mga didilis. O sige, tuloy! Isa pa. Hindi naman daw nag-a-apply ang extradition rules ng Pilipinas sa ICC. Ang keyword kasi doon sa anong keyword? Sa extradition, state, bansa. Extradition rules ay ang requesting party ay isang estado or state. Ito ngayon ang problema. Ang ICC po ay hindi isang ano kayo? Nasampal na naman kayo. Na-real talk na naman kayo mga garapata. Sana huliin na rin ng ICC si Bongo para baka dalawang senador na didilis ang mawala sa Pinas upang mabawasan ang puwersa ng mga mandarambong kriminal. Grabe naman si Wilfredo. Galit na galit. Wag na bang ganyan? No? Masasaktan yung mga garapata niyan. Lalong tatawa si Katkat niyan. Ay ka po. Lakaw naman. Naku mga kabsat, nasasaktan sila. Basta ganito ang topic natin, no? Naku po. Sige tuloy. Pasok. Estado o state. Ito po ay isang korte na nabuo sa pamamagitan ng isang treaty or kasunduan. Yan po ang paliwanag ng international law expert na si Ross Tugade. Pangatlong punto ay pwede bang magtago na lang si De La Rosa sa Senado para hindi siya maaresto? Remember, under the Senate rules po, hindi pwedeng magkaroon ng any form of arrest sa loob ng Senado. Very safe ang sagot dyan ni Senate President. Sabi ni Senate President Tito Soto, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises.
Sa loob ng Senado, hindi pwede. Pero outside, sabi nito, pero outside the Senate premises, that's no longer our concern. Kaya bahala kayo, huliin niyo si Bato kung nasa wala. Pero pag nasa loob, respeto naman sa ahensya, no? Baka na to, hindi pwedeng hindi niyo pwedeng arestuhin kapag nasa loob siya ng Senado. Respeto naman, ganun 'yon. O, di ba? Pero pag nasa labas na, bahala kayo, wala kami, hindi namin cargo 'yan. Kaya magtatago dito siya magtatago mo, Tragis. Nangyari na rin 'yan, no, sa mga ibang senador like ni Laila de Lima, pero sumuko din. Kasi ayaw niya nang mapahiya ang Senado dahil ginagawa niyang tagu-taguan. O, lumabas si de Lima, hinarap niya yung kaso. Kaya ikaw ba to? Tatamo ba to, ha? Sige, tapusin muna natin to. Ng Tito Soto at inulit niya yung mga former at past statements niya regarding the issue. Ang sabi niya, basta nga sa loob ng Senate, bawal maaresto itong si De La Rosa, pero ibang usapan kapag sa labas ng Senado. Kung nakalimutan mo na kung bakit kasama si De La Rosa sa ICC case, siya lang naman kasi ang arkitekto ng war on drugs ni Duterte na kumitil ng buhay ng nasa 30,000 na katao ayon sa human rights groups. Siya ang unang PNP chief ni Duterte at unang PNP chief na nag-implement ng war on drugs. From July 2016 to October 2018, covering mostly ang time ni De La Rosa bilang PNP chief, nasa 4,999 daw ang namatay sa war on drugs ayon sa PIDEA. Davao City Police Chief din itong si De La Rosa bago siya naging PNP Chief. At sa affidavit ni Edgar Matobato, ang self-proclaimed na DDS member na whistleblower na ngayon, aware daw sa Davao Death Squad activities itong si De La Rosa. Nitong 2024 nga lang, sinabi na kasama si De La Rosa doon po sa 5 Philippine government officials na in-invite ng ICC prosecutor for interview dahil sila ay under suspicion. So, si De La Rosa na ba ang next na i-bring to the Hague? Sabi naman niya noon ay hindi siya takot at ready siyang harapin ang ICC. We'll see. For more Order in the Court episodes, please visit Rappler's social media. Kayo naman kasi mga kabsat, yan, sana malinaw ng utak niyo. Ito, may sasabi, Senador Bato, may warrant of arrest ng ICC. Ito yung sagot niya noon. Ready na daw siya. The ICC. There is no warrant issued against you as of yet. Ang dinidinig ngayon is former President Duterte. You are now a sitting senator. I mean, let's be honest. Let's be honest. If a warrant comes out against you, would you surrender yourself to the ICC? Kung may arrest warrant, tulad ng mga nababalita nating may arrest warrant. Or papayag ka ba na isurrender ka ng administrasyon? Isurrender, hindi para ipa-extradite. Isurrender. Ito. Maganda na lang si Bato. Grabe ka naman, Karen. Bakit mo naman tinatanong sa akin yan? Yun lang ang masasagot ko lang sa iyo, Karen, is I am prepared. Yun! I am prepared! For that. I am prepared for prepared na pala siya sa ICC warrant that. And I don't have to telegraph my moves. My plans. I am ready for that. I'm ready for that. I'm ready for that. No, you're ready for that, but nakita nyo na yung nangyayari kay dating Pangulong Duterte ngayon. Yes. Would you allow yourself na nandun ka din, na nakakulong? As I've said, I am ready for that. I don't need to telegraph everything. Ready na daw siya, mga kakamsat. Infinite Stream, ready na daw. Cut, ready na daw si Bato. Lako po. Siya, mga kamsat, breakfast muna tayo. Nakamote. So yan, mga kamsat, no? Pinaliwanag na dyan sa Rappler. No? Hindi lang yan. Pati si Attorney Enzo Recto kahapon, na nalaman natin kayo na 2 klase ang pwedeng gawin. First choice, surrender. Second choice, extradite. Ang ginawa kay Digong, surrender. Kasi nga, obligado ang Pilipinas na gawin yung parte niya sa ICC o kaya dito sa Interpol. Diba? Kaya ngayon, mangyayari, akala nila po, Tragis. Kung extradite, yun, magkakaroon ng hearing dito sa Korte ng Pilipinas bago ipadala. Diba? Pero hindi mangyayari yun kasi gagawin. Kaya, you are ready? So, tandaan mo Bato, ingat ka sa hinihiling mo na ready ka
Nako po, surrender only ang option. Tama. Walang extradite. Surrender. Willingly surrender. Tulad ng ginawa kay Digong. O siya, Ma'am Sat. Again, good morning. Lipat tayo, Ma'am Sat. Lilipat ko kayo. May premiere ako ngayon, alas 8. Nag-uumpisa na. Lipat po naman tayo, Ma'am Sat. Palambing naman si Maestro tungkol kay Pulong. Sa plunder ni Pulong ang pinag-uusapan ngayong alas 8. Lipat po tayo, Ma'am Sat. Palilipatin ko kayo. Lipat po tayo. Nauna. Ilagay ko yung link. Copy. Salamat, Ma'am Sat. Good morning, good morning. Breakfast muna tayo. At saka ingat po, ingat. Ingat kasi nandiyan na yung bagyo. Signal number 3 po. Ito po yung link. Yan, lipat naman, Ma'am Sat. Palike naman ako, palike. Manglalambing. Infinite, lipat ka, lipat. Ardayan, lipat. Kat, lipat sa kabila. Sino pa ba? Lahat, Ma'am Sat. Yung mga moderators ni Maestro, lipat kayo sa kabila muna. Alright? Nandun na sila, sila Makwan, nandun na sila. So again, maraming salamat. Good morning, ingat po tayo. Happy Sunday, pero medyo makulimlim ang Baguio City. At dyan sa parting south part ng Luzon, binabagyo na po sa dyan. Naramdam na nila ang signal number 3, malakas po yung ulan at hangin. So kita-kits tayo, ingat tayo, Kabsat. Again, kita-kits tayo sa kabila. Lipat kayo sa link. Nauna, lipat na mga Kabsat. Maraming salamat. Maestro Paul is signing off. Bye-bye. Again, ingat mga Kabsat.